Marami sa atin mula pagkabata and even until now ay naniniwala na basta gumawa ka ng mabuti, basta wala kang tinatapakang ibang tao, basta meron kang relihiyon, basta gumagawa ka ng tama, basta lagi kang nananalangin, basta tumutulong ka lagi sa iyong kapwa, sa langit ka pupunta. Are we really good enough to enter heaven? Usually, ating nasasabi na tayo ay mabuti dahil ikinukumpara natin ang ating mga sarili sa buhay at ginagawa ng ibang mga tao sa ating paligid. But what if we compare ourselves to God's perfect standard sa pamantayan ng Diyos? Mayroong halos 800 o higit na 800 commands o utos sa Biblia na kailangan nating sundin ng walang mintis upang masabi natin na tayo ay nakasunod sa pamantayan ng Diyos. Dahil sinabi sa Santiago 2 verse 10, ang lumabag sa isa kahit tumupad sa iba pang mga utos ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Because God's perfect standard is perfection. Sino bang perfecto? Wala. No one. Kaya't ating masasabi na we are not good enough to enter heaven. Sinabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Every one of us deserves hell. Lahat tayo ay nararapat na pumunta sa impyerno dahil hindi natin naabot ang pamantayan ng Diyos and even His expectations. But because of God's great love, God's great mercy and grace, gumawa siya ng kapamaraanan sa pamamagitan ng kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Hesukristo. Sinabi sa 1 Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay sa krus upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Siya ang tumanggap ng hirap, even ng kamatayan sa krus na dapat tayo ang magbayad. Jesus paid the price that we could never afford to pay. Lubha tayong inibig ng Diyos sa kabila ng ating mga nagawang pagkakasala, that He even willing to sacrifice His own Son for us. Sinabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ang kaligtasan ay hindi nakabase sa iyong mga gawa. Hindi ito nakabase kung gaano kadami ang iyong natulungan. Hindi ito nakabase kung gaano kadami ang simbahang iyong nadaluhan. Hindi ito nakabase kung gaano kadaming linggo ang iyong iginugol para sa Panginoon. Hindi ito nakabase kung gaano kahaba o kalakas ang iyong pananalangin. Hindi ito nakabase kung gaano kadami ang iyong kaalaman tungkol sa Biblia. Ang kaligtasan ay nakabase sa kung anong ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Na siya ay nag-alay ng kanyang buhay, na siya ay namatay para tayo tubusin sa ating mga kasalanan, na siya ay nalibing at muling nabuhay para tayo ay maligtas. Ito ang nag-iisang kapamaraanan na libreng kaloob ng Diyos sa bawat isang makasalanan tulad ko at tulad mo upang ang bawat isa ay malayo sa kapahamakan at magkaroon ng kaligtasan. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinabi sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. All of our works will never be enough to bring us to heaven. It is only through putting our faith to Jesus. We are not good enough, but Jesus is more than enough to save you.